Kahit pa paulit-ulit na pinagbobomba ng tubig, pinaligiran at isinalang sa dangerous Ito naman, usapang China. Nanghihina na ako. Sinausawan naman to ng sinausawan. Usapang China tayo. maneuvering sa Ayungin Shoal. Kahit nagkabanggaan at muntik tamaan ng water cannon ang mga bangka at mangingisda sa Panatag Shoal, maituturing pa ring tagumpay ang pagbibigay ng ayuda sa mangingisda at resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong weekend. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi umubra ang mga pangaharang ng Chinese vessels kahit ito ang kiniklaim ng China. They attempted to obstruct, but our vessels were skillful enough to be able to proceed and conduct the missions despite the provocative and dangerous actions undertaken. Katunayan, personal pang nakapunta si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner sa BRP Sierra Madre para ihatid ang Noche Buena ng mga sundalo roon. Pero bago makarating doon, binomba ng China ang sinasakyang barko ni Browner na unay sa May 1. Naitanong ang AFP kung paghahamon na ito ng China ng gyera. Hindi ito sinagot ng Hanay, pero sagot ni Malaya, So we are taking this very seriously. But is this an act of war? We don't think so. No, this is just part of the cat and mouse game that China seems to be utilizing to further its own interest. Sa kabila niyan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ito ang pinakamaraming Chinese vessels at milisya silang na-monitor sa mga nakalipas na buwan. 46 na barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at Chinese Navy ang nakita sa Ayungin Shoal. Ito rin ang unang pagkakataon na nadokumento ang aktibong pagtulong ng 7 Chinese Coast Guard ship sa paghaharang sa ating mga barko. 5 beses na raw na nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China laban sa Pilipinas, habang 4 na beses nang binomba ng tubig ng China ang ating mga barko. Pero giit ng PCG, wala silang planong gayahin ang anilay barbaric attacks ng China. We don't need to go down to the level of the Chinese Coast Guard using their water cannon to use it as an offensive weapon and damaging the other vessels. Malinaw naman daw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. We abide with the guidance of the President that we don't have to do anything stupid to escalate the tension. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niyang ang panghaharas na ito ay nagpatindi lang sa determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang ating soberanya at teritoryo sa West Philippine Sea. Tanging Pilipinas din aniya ang may karapatan at legal na basihan na mag-operate sa teritoryo. Kaya Ito maganda to para sa akin. Maganda itong stand ni Marcos dito na bagamat siya ay hindi sang-ayon sa ginagawa ng China, sang-ayon ako dito kay Marcos dahil kailangan natin dito kalmado. At buti na lang, hindi nakikinig dito sa aspetong bulong-bulong ng mga kanyang mga amuyong, ang mga nakapaligid sa kanya na patulan itong ginagawa ng China. Tandaan po natin si Marcos at yung Prime Minister ng China ay nagkausap sila. So ibig sabihin, ako'y naniniwala meron siyang linya sa China. Meron na siyang posibleng komunikasyon doon sa highest position nitong China, which is the Prime Minister or the President. Ang kailangan lang gawin ni Marcos ay kontakin, huwag hayaan na ito ay lumala. Kaya itong sinabi, nung narinig ko ito, sabi ko, yun, buti na lang. Ako isang ayon sa ginawa ni Marcos dito. Sang-ayon ako na kalmado at ang utos niya ay huwag makipaglaban, huwag makipaggera, pero ipagtatanggol natin ang ating teritoryo. Ngayon, hindi ko alam kung paano niya gagawin yon, but as far as I am concerned, dapat ituloy niya ang pakikipagkaibigan sa mga political character or mga political leaders ng China. Ang importante dyan, relationship. Magkaroon sila ng komunikasyon. At kailangan yung kanilang komunikasyon ay talagang dapat ay well documented. It's about time na ilapit ni Marcos ang usapin na ito sa table, hindi po sa dagat.
Kaya yung akto niyang pagkakalma dyan ay ito'y posibleng makatulong sa atin. Sana nga may follow-up to. Dapat kausapin niya. Hindi ko alam kung paano niya gagawin, but at least meron siyang good step na ginawa dito. Ako po kasi ay ayoko talaga sa kahit na anong klaseng gera. Ayoko sa kahit na anong klaseng labanan kasi ayoko na merong mamamatay dahil nakisawsaw tayo sa away ng Amerika at China. Kung kayang gawin ito ni Marcos na patuloy na pagiging kalmado at pag-usapan ng mahinahon, maganda. Kaya naman naghanda na raw ang NTF-WPS ng bagong national strategy na ipipresenta kay Pangulong Marcos sa lalong madaling panahon. Ito ay para hindi maantala ang resupply mission sa kabila ng mga pambubuli ng China. Sa ngayon, naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Meron na ring demarche na isinampa ng Philippine Embassy sa Beijing. Isang banda, maganda rin yung ginagawa niya na sinusuportahan niya itong ating Coast Guard, sila Browner, pero nakaalalay siya. Suportado niya, pinapakita niya na siya ang leader, pero hindi to the point na tayo mag-iinit. At ganun ang ginagawa nila Browner ngayon. Hindi sila gumaganti. Ipinatawag na rin ng DFA ang Chinese ambassador dito sa Maynila ngayong hapon. Sa kaliwat kanang panawagang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador Wang Shilian, sagot ng DFA. It's something that will have to be seriously considered, whether the incidents or the series of incidents merit having him be a person non grata. An ambassador is supposed to build bridge. Ito sa akin ang bottom line. Huwag po tayo magpadalos-dalos. Si Marcos, sa nangyari ngayon, sana ay magpatuloy yung kanyang magandang ginagawa patungkol dito na kalmado at hindi nakikinig sa mga kung sino-sino. Kasi nga ngayon, ang usapin na ginagawa ay patalsik yung Chinese ambassador. Baka hindi po magandang effect ito. Wala pa namang sinasabi si Marcos patungkol dito kung anong kanyang side, but so far, so good. Is supposed to enhance relation and not strain relation.